From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Bueno, magpatuloy tayo sa paksa ngayon dahil ang oras ay umuusad. Tinanong ako nitong mga araw na ito, nagdiriwang ka ba ng Semana Santa? At yun ay nararapat na tugon. Nararapat nating sagutin kung bakit hindi natin ito ipinagdiriwang. Dahil hindi natin ito ipinagdiriwang, pero dapat may sagot at kailangang detalyado para malaman nila kung bakit hindi tayo nagdiwang Semana Santa dahil kung hindi ay ipagdiwang ko ito ng may labis na kasiyahan. Ngunit dahil hindi na kailangang ipagdiwang ito, kung gayon bakit ipagdiwang ang isang bagay kung hindi naman kailangan? Pagkatapos ay dapat nating basahin ang Hebreo Kabanata 5, versikulo 7 pataas. Para sa isang taong gustong malaman kung bakit hindi ito dapat ipagdiwang at hindi lang yon ang pagkakasala na bumubuo sa Diyos. Dahil kung hindi mo ito ipinagdiriwang, halimbawa nakalimutan mo dahil sinasaktan mo rin ang Diyos. Ang mga nagdiriwang nito ay masuwayin at nakakasakit sa Diyos. Ito ay seryoso dahil ito ay nakakasakit at ayaw mong masaktan ng Diyos. Sa anong layunin? Masama ka para patuloy na saktan siya sa lahat ng bagay na pinatawad ka niya. Hebreo Kabanata 5, talatang 7 pataas. Sabi niya, at si Kristo sa mga araw, sabihin, ng iyong karne. Uy, natutuwa akong makita ito ng labis. Palaging hinahati ng apostol si Kristo. Lagi mong hinahati-hati, di ba? Kapag tinutukoy ang mga paksa na nauna sa krus, sabi niya, at si Kristo sa mga araw ng kanyang laman. Ngunit kapag siya ay tumutukoy sa pagkatapos ng krus, sabi niya, at si Kristo sa kanyang pagpapakita ng kaluwalhatian. Iyan ay palaging magandang mapansin, tama? Bakit ginamit ng apostol ang pariralang iyon? Halos palaging isang tao kapag binibigyang diin niya ang ilang mga paksa, kahit na nagpapaliwanag ng mga bagay sa iyong buhay na nangyayari sa ibaba. Minsan may sinasabi ka, dahil sa ilang bagay na pinag-uusapan mo na, di ba? Para ipakilala. Sinasabi nito, at si Kristo sa mga araw ng kanyang laman, nag-aalok ng mga panalangin at pagsusumamo na may matinding hiyawan at luha na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. Ibig sabihin, si Kristo sa laman ay nakiusap sa Espiritu na nasa loob niya na ang Diyos mismo. Ang kanyang pagsusumamo at pakikibaka ay tulad ng meron ka ngayon. Sa madaling salita, may laban ka sa iyong laman at pagkatapos ay lumaban ka. At sabi mo, hindi ko ito natatanggap, ayokong magkasakit, ayokong maging masuwayin, ayokong magkamali. Totoo, yung mga struggles namin, ayaw namin gumawa ng masama. Well, ganun din ang pinagdaanan niya dahil dumating siya sa isang katawan na kawangis ng makasalanang laman. Hindi siya dumating na may banal na katawan dahil kung mayroon siya noon ay hindi niya natupad ang layunin sa krus. Superman, namamatay, isipin mo, hindi, siya ay dumating bilang isang tao. Siya ay dumating bilang isang tao sa pagkakahawig ng makasalanang laman. Sabi niya, narinig siya dahil sa kanyang pagkamangha at bagamat siya ay anak dahil sa kaniyang dinanas. Natuto siya ng pagsunod. Ganyan naman tayong lahat, natututo ng masunurin, di ba? Para bang sinasabi, bagamat siya ay isang anak, bagaman siya ay Diyos mismo, kinailangan niyang matuto ng pagsunod dahil nakadamit siya ng laman. At naging perpekto. Sa madaling salita, ang kanyang karanasan ay tulad ng sa iyo na ikaw ay nagsaperpekto sa iyong sarili. Tuwing papasok, kaalaman at sa iyong mga karanasan, ganun din ang ginawa niya. Nang maging perpekto, siya ang naging may akda ng walang hanggang kaligtasan para sa lahat ng sumusunod sa kanya. At siya ay ipinahayag ng Diyos na isang mataas na saserdote ayon sa orden ni Melkisedek. Alam mo na si Melkisedek ay naparito sa mundong ito nang walang ama, walang simula ng mga araw, walang ina. Dumating siya. Imagine, parang bumaba. Bumaba sa isang flying saucer, sa isang UFO, bumaba siya ng ganito at doon siya nagpakita dahil wala siyang simula ng mga araw. Kaya si Kristo ay nasa kaayusan ng parehong prinsipyo ni Melkisedek.
Ang sabi niya tungkol dito mula sa aming nabasa, marami tayong gustong sabihin at mahirap ipaliwanag dahil sa dami sa inyo na mabagal makarinig. Dahil dapat naging guro na tayo pagkatapos ng mahabang panahon. Kailangan mong turuan muli ano ang mga unang simulain ng mga salita ng Diyos. At ikaw ay naging tulad na kailangan mo ng gatas at hindi solidong pagkain. Hawakan ang maliit na salita at bumalik sa talata. Ang mga unang simulay ng ano? Tingnan ang Hebreo 6:1 upang makita kung paano ito nauugnay sa mga unang simulain. Hebreo 6:1. Hebreo 6:1. Sa makatuwid, iniiwan na ang mga simulain ng doktrina ni Kristo. At pagkatapos ay sinabi doon na para sa ginawa sa amin, mabagal marinig. Bumalik ka. Kinakailangang ulitin sa iyo kung ano ang mga unang simulain. Kaya dito sa 6:1 sabi niya sa makatuwid ay iniiwan ang mga simulain na yon. Kaya doon sinasabi ito ay kinakailangan upang muling ituro ang mga unang rudiments. Itago mo yan dyan. Isa sa mga pagkukulang ng pananatili ng Semana Santa ay ang pananatili nitong pag-iingat sa mga simulain na dapat nating iwanan. Dahil ang Semana Santa ay walang iba kundi ang pag-alala sa mga araw ni Kristo sa kanyang laman. Pagdurusa, ang mga istasyon ng krus at ang 7 salita. Kaya doon sinasabi na kung iingatan mo ang Semana Santa, kung gayon ikaw ay nasa pundasyon ng mga patay na gawa. Tingnan, sabi niya, tayo ay sumusulong ng perpekto. Hindi muling inilalagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa ng pananampalataya sa Diyos. Siya na nagpapanatili ng Semana Santa ay nasa pundasyon ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa. Oh, and he can't go perfectly kasi bata pa siya, umiinom siya ng gatas, sabi sa verse. Bumalik tayo sa Hebreo 5:12. Basahin natin ulit. Tingnan mo, sabi niya, kasi dapat teacher ka na after so much time, kailangan mo na muling itinuro sa iyo kung ano ang mga unang simulain ng mga salita ng Diyos. At ikaw ay naging tulad na kailangan mo ng gatas at hindi solidong pagkain. At lahat, siya na kumakain ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya ay bata. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga nasa hustong gulang na, para sa mga taong ang mga pandama ay ginagamit sa pamamagitan ng paggamit sa hindi pagpapanatili ng Holy Week. Ang mga pandama ay ginagamit sa pagkilala ng mabuti at masama dahil masama ang pananatili ng Holy Week. Kung gagamitin mo ang iyong mga pandama, sasabihin mo, bakit ko ito itatago kung ito ay humahantong sa akin sa pag-inom ng gatas, ito ay humahantong sa akin sa di kasakdalan. Hindi nito ako hinahayaan na maging mature. Hindi nito ako pinapasok sa pagiging perpekto. At saka, bakit mo itinatago ang isang bagay na siya mismo ang humihiling sa iyo na iwanan? Hebreo 6:1, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Kaya nga iniiwan ang mga simulain ng doktrina ni Kristo, sumusulong tayo sa kasakdalan. Hindi na muling itinaboy dahil pinalayas na ito ni Kristo. Ang pundasyon ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa ng pananampalataya sa Diyos. Pinatawad ni Kristo ang lahat ng iyong mga kasalanan. Kaya kung muli nating pananatilihin ang Semana Santa, muli nating binubuhay ang pagpapatawad, ang misa, muling may pagpapatawad, ang pari. Binubuhay mo ang isang bagay na patay na. Para kang may sasakyan at binibigyan kanila ng 60 notes para bayaran ito. Nagbabayad ka ng 60 pero nakaugalian mong magpatuloy sa pagbabayad o marahil ay pumirma ka ng isa pang dokumento. Kaya nakaugalian mong magbayad, magpadala ka ng promissory notice sa bangko. Ngunit kapag natanggap ito ng bangko, sinasabi nito, ngunit ang account na ito ay nayos na at patuloy pa rin siya sa pagbabayad. Kaya naayos na ang iyong account, ngunit nagpapatuloy ka sa tema ng pagpapatawad at pagsisisi sa mga patay na gawa. Naiintindihan mo ako? Kaya mabuti ang Hebreo 6:2 ay nagsasabi na bahagi ng mga panimulang ito ng doktrina ng mga binyag. Nagbibinyag ba sila sa iyong simbahan? Dito tayo nagbibinyag? Dahil napunta na tayo sa pagiging perpekto. Kaya isipin, kung sisimulan mong panatilihin ang Holy Week, pagkatapos ay magpabinyag, kaya naman sila nagbibinyag. Lahat ng simbahan ay nagbibinyag. Lahat. Jehovah's Witnesses, Mormons, Evangelicals, Pentecostal, Methodist, Baptist, lahat ay nagbibinyag dahil nasa harap pa sila ng krus.
Hindi naman sama-sama sila, hindi natin sila pupunahin sa mga bagay na iyon. Ang bagay ay dahil sila ay bago ang krus. Ang kanilang pangunawa ay hindi naliwanagan, sila ay umiinom ng gatas. Sila ay mga anak kay Kristo. Sila ay kay Kristo, ngunit sila ay mga bata, at kahit na ito ay paulit-ulit, at paulit-ulit, hindi sila nakakaalis doon. Tingnan mo, kahapon habang gumagawa ako ng trabaho sa opisina, nagsimula akong manood ng mga channel, mga Amerikano, ilang mga programa, napakalaking kamera, lahat. At may isang lalaki, napaka-elegante ng lalaking yon. Nagustuhan ko siya. Akala ko ito ay hindi ka panipaniwala. Mayroon siyang napakagandang Biblia. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig, may sinasabi siyang katangahan. Uy, ang mga Amerikano na narito sa loob ng maraming taon at hindi nila namamalayan na paulit-ulit na pala sila at hindi sila napapagod. Ito ay isang hindi ka panipaniwalang bagay kung paano ang parehong bagay ay paulit-ulit at ang isa ay inuulit ang pareho at ang isa ay pareho. At pagkatapos sila ay nasa isang walang hanggan pagkabata. Sa madaling salita, umaalis sila sa isang daycare center para pumunta sa isa pa. Maliban na lang kung makapasok sila sa nursery na Growing in Grace. Ano ang pinaka... Kaya bakit hindi natin ipagpatuloy ang Semana Santa? Dahil ayoko na ituloy ang pagiging bata. Kasi ayokong patuloy nila akong binibigyan ng gatas. Dahil ayaw kong magpatuloy sa pagpapabinyag, ayokong ipagpatuloy ang pagpapatong ng kamay sa iyo, gusto kong makaalis na ngayon. Kahit sinong evangelical na talagang matalino, uy, intindihin mo ako, ano ang nangyayari sa mga taong nakikinig sa atin sa internet? Na nakikinig sa atin sa iba't ibang paraan. At minsan nanginginig ka dito, pumunta ka dito, ngunit nagtataka ka, o ama, may mali ba dito? Siyempre, walang mali dito. Ano ang maaaring mali dito? Ang katotohanan? Dito ka kinakausap at ipinaliwanag ng malinaw para makita mo kung paano ang mga bagay-bagay. Higit pa rito, ikaw ay may pribilehiyo. Sabi ng Espiritu, tingnan mo, may kapasidad siyang mag-mature. Tingnan mo, ang sabi ng Espiritu, ang grupo ng mga pari na yon ay walang kapasidad. Yung grupo ng mga kagalang-galang, mga doktor ng batas, yung isa, wala silang kapasidad. Pero sa iyo, sabi niya, may kapasidad siya. Pumunta ka rito para magising ka at mag-mature. Kaya hindi tayo maaaring magdiwang ng Pasko ng pagkabuhay. Hindi natin mapapansin iyon dahil bumabalik ito sa pagkabata. Imagine, parang graduating ka na sa high school at babalik sa first grade. Magsisimula na naman ako. ABCD. Pumunta figure. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag o hindi nila ito maintindihan. O kaya'y nakasaksak ang kanilang mga tainga sa mga tugmang panrelihiyon. Kahit na ang iyong mga anak ay naiintindihan ito. Kaya naman mabilis na naiintindihan ng mga bata dito dahil wala silang lahat ng religious match sa loob ng kanilang tainga. Well, at may isa pang dahilan kung bakit hindi natin ginaganap ang Holy Week. Una, sulat sa mga taga-Korinto 15:11, ito ay napakahalaga. Ang mga ito ay mga talata na alam na natin, ngunit muli kong babasahin dahil maaring may mga pagbisita sa internet. Baka sa gabing ito may dumating, wala nakitang mabuti ang talatang ito. 15:11. Dito. Buhay na tanging inaasahan natin kay Kristo. Iyan ang ipinagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Tayo ang pinakakarapat dapat, kawawa sa lahat ng lalaki. Higit pa ngayon kay Kristo. Anong nangyari? Siya ay nabuhay mula sa mga patay. Kaya kung si Kristo ay nabuhay na, iyon ang hinahati ni Pablo doon, bago at pagkatapos ng krus. Kaya tingnan mo, kung sa buhay na ito, kapag ipinagdiriwang mo ang Semana Santa, ang sinasabi mo ay si Kristo sa mga araw ng kanyang laman. Kaya sabi ng apostol, tingnan mo, kung sa buhay na ito ay bibigyan mo ng pansin ang kanyang ginawa sa kanyang 33 taon, kung gayon tayo ay karapat-dapat na maawa. Dahil ginawa niya yon para mapalaya ka sa kasalanan. At ginawa niya ito sa pamamagitan ng relihiyong Hudyo. Si Kristo ay hindi isang Kristiyano. Ilang beses na nating sinabi yan. Naniniwala ang mga tao na si Jesus Nazareth ay isang Kristiyano. Siya ay isang legalistikong Hudyo na kailangang sumunod sa batas hanggang sa sukdulan. Hindi siya nagbigay ng mga halimbawa ng Kristyanismo kung hindi siya Kristiyano. Paano ako magbibigay ng mga halimbawa ng Kristyanismo? Kaya, lahat ng relihiyon na nagdiriwang ng Holy Week, ang ginagawa nila ay ang pagsunod sa isang perpektong Hudyo. Pagkatapos ng maglaon
ay naglakas loob silang sabihin, ako ay isang Kristiyano. Dahil? Dahil ginagaya ko si Jesus ng Nazareth. Hindi. Ito ay kung tutularan mo si Jesus Nazareth. Hindi ka isang Kristiyano. Ikaw ay isang Hudyo at isang masama dahil hindi mo alam ang kultura ng mga Hudyo. Upang maging isang mabuting Hudyo, kailangan mong i-proselytize ang iyong sarili at baguhin ang iyong sarili at turuan ang iyong sarili. Lahat tungkol sa mga kaugalian ng mga Hudyo. Kaya't kung sa buhay na ito ay umaasa lamang tayo sa ginawa ni Kristo sa mga araw ng kanyang laman. At bahagi nito ang Holy Week. Holy Week ay lahat ng nangyari sa kanya sa mga araw ng kanyang laman. Kami ang pinaka nakakaawa. Ibig kong sabihin, kailangan naming maawa sa iyo. Tingnan mo, narinig ko ang isang pastor na nagsasabi, wala akong bagong sasakyan at hindi rin ako magkakaroon nito dahil kailangan kong lumakad tulad ni Kristo. Ginamit ni Kristo ang isang mula bilang isang paraan ng transportasyon, kaya gusto niya ng isang mula na may mga gulong. At pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang tirahan. Tingnan mo, nakatira ako doon sa Hilagang Kanluran, sa tabi ng Liberty City. Mayroon akong isang maliit na bahay doon na nahuhulog. Ganito dapat mabuhay ang isang pastol, sapagkat itinuon niya ang kaniyang paningin kay Jesus na taga Nazareth sa kung paano siya namuhay. Well, na-explain ko na yan dati. Dahil ipinanganak siya sa isang sabsaban, naisip niya, mabuti, kung nakatira ako doon sa Hilagang Kanluran, isang hindi ligtas na lugar, kung gayon ang pakiramdam ko ay mas mabuti. Kaya sabi niya, tingnan mo kung maayos ang buhay ng pastor mo. Tingnan mo ang kotseng minamaneho ng iyong pastor para hindi ka na bumalik doon dahil magnanakaw siya. Tingnan mo siya, karapat-dapat sa awa. At ang aking mga anak ay naglalakad at hindi maganda ang pananamit para makita nila na hindi ko ginagastos ang pera ng simbahan. Hoy, anong halimbawa yan? At ano ang nangyari sa sinabi ni Paul? Na dumating si Kristo sa kahirapan upang pagyamanin ang ating sarili sa kahirapan na iyon. Ngunit sa pastol na iyon, nakalimutan niya yun. Bueno, at mababasa natin sa Hebreo 10:18. 10:18. Kung pananatilihin natin ang Holy Week, babalik tayo sa Judaizing, babalik tayo sa mga simula. Tinatalikuran natin ang landas ng pagiging perpekto. Patuloy kaming umiinom ng gatas. Mayroon tayong pundasyon ng mga patay na gawa ng pag-iwas ng mga ritual. Ilan ang gustong panatilihin ng Holy Week? The misnamed Holy Week dahil wala itong banal, alam mong kalapastanganan. Hindi naman Holy Week, hindi dapat tinatawag na ganun. Ang bawat araw ay pag-aari ng Panginoon. Hay, totoo yan. Nakakaabala ng kaunti. Paano? Niloloko ka nila, di ba? May isang pastor na nagsabi sa payagan na ang pagpuna sa misa ay kalapastanganan. Ngunit ang misa ay kalapastanganan. Sinasabi ko sa iyo na ang totoo ay maraming paghihirap dito. Ang isa ay naghihirap sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon. Mga Hebreo 10:18. Sapagkat kung saan may kapatawaran ng mga ito na nagsasalita tungkol sa kasalanan, wala nang handog para sa kasalanan. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay wala nang iniwang handog para sa kasalanan. Bakit hindi siya nag-iwan ng higit pang handog para sa kasalanan? Dahil kinuha niya sila. Kung siya ay nagkasala pa rin dahil marami ang nakakarinig sa akin at nagsasabing wala siyang kasalanan at pagkatapos ay itatanong nila, sa palagay mo ba ay may kasalanan pa? Tingnan mo, wala nang handog. Ibig sabihin, kung may kasalanan pa, nalinlang ka dahil wala nang handog para sa kasalanan, naiwan ka sa ideya na ikaw ay nasa kasalanan. May mga nagsasabi pa nga, pero paano kung pagsisihan ko? Wala nang handog para sa iyong pagsisisi. Ito ay isang patay na gawain. Tingnan mo, may mga nagtatanong sa akin, pero saan nanggaling ang mga krimen? At saan galing ito? Well, yun ay mga gawa ng laman. Kung magnakaw ka, mapupunta ka sa bilangguan. Kung pumatay ka, mapupunta ka sa bilangguan. Kung ano ang itinanim mo, iyong aanihin. Sa panukat na sukatan mo, susukatin ka nila. Ngunit walang kasalanan, sapagkat ang buhay ng kasalanan ay nasa kautusan, ngunit winakasan ni Kristo ang kautusan. Kaya, tulad ni Kristo na tinapos ang batas,
Sinabi niya, alisin mo ang mga handog para sa kasalanan. Basahin nating muli ang talata 18. Tingnan mo. Pag-aralan mong mabuti ang mga talatang yon, huwag mong basahin para lang mabasa. Sabi niya, dahil kung saan walang kapatawaran ng mga ito, wala nang handog para sa kasalanan. At kung wala nang handog para sa kasalanan, ano ang gagawin ng isang pari sa usok na tulad nito sa panahon ng misa? Kung ang misa ay handog para sa kasalanan at wala nang handog. At ano ang ginagawa mong pagsisisi sa isang altar? Panginoon, patawarin mo ako. At sinabi sa iyo ng Panginoon, patawarin mo ako, mahal ko, naubusan na ako ng mga alay para diyan. Wala nang probisyon. Parang kapag pumunta ka sa isang restaurant na wala na ang pagkain at sasabihin mo, iserve mo ako ng pagkain. Wala nang pagkain, umuwi na ang kusinera. Walang. Wala nang handog para sa kasalanan, sabi niya. Kaya mga kapatid, pagkakaroon ng kalayaan upang makapasok sa pinakabanal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Tingnan mo sa daan, bago at nabubuhay ako na binuksan niya sa amin sa pamamagitan ng tabing. Ito ay mula sa kanyang laman. Ang landas ano? Ang landas na bago. Kaya pumunta sa bagong landas at iwanan ng luma. Ano ang dating daan? Bago ang krus. Ano ang bagong landas? Pagkatapos ng krus. Gusto mo bang magpatuloy sa dating paraan? I-save ang Holy Week. Ang Holy Week ay ang lumang paraan. Para sa bago at buhay na landas na binuksan niya para sa atin sa pamamagitan ng tabing. Ito ay mula sa kanyang laman. Hoy, tinawag ni Pablo si Jesus ng Nazaret na isang tabing. Nakakasakit iyon para sa isang taong relihiyoso. Sabi nila, paano mo matatawag na tabing si Jesus ng Nazaret? Ganyan siya noon, isang belo. Kaya't nang siya'y mamatay, ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. At ito ay halos 4 na pulgada ang kapal. Napakakapal noon na mahirap ikat. At sinasabi nito na kapag siya ay namatay, mababa isang lagari mula sa langit. At sinasabi nito, hinati niya ang belo sa kalahati ng ganito at nabuksan ang bagong daan. Meaning, ayoko ng more ceremonies, I don't want more rites, ayoko na ng ganun. Isang bagong landas ang nagbukas, pumasok at lakaran dito. Lumabas ka sa banal na hapunan, yun ang dating daan. Kaya hindi natin pwedeng ipagdiwang ang mga bagay na yon. At ano ang gagawin natin, Apostol? Well, ang parehong bagay na ginawa mo nung nakaraang linggo, ano ang ginawa mo nung nakaraang linggo? Dito, hindi mo kailangan gumawa ng bago. Pero sabi nga nila, we have to keep to ourselves and be calmer these days. Pero bakit? Kaya maging ligtas palagi, ngunit hindi lamang sa linggong ito. Tingnan mo, sa linggong ito, ginagawa nilang kalokohan ng mga tao, nagtaas ng presyo ang mga airline, masyadong tumataas ang mga presyo ng ticket. Unang liham kay Timoteo, 4 na kabanata, ito ay mahalaga dahil ang mga relihiyon ay hindi lamang nagtatag ng isang magandang Biyernes at Huwebes Santo. Ano pa ang itinatag nito? Sabihin mo sa akin, alam mo na. Kaya lang matagal na akong umalis doon. Kuwaresma, ano pa ba? Yung 7 salita, ano pa? Linggo ng Palaspas. Miyerkules ng Abo, mga palad, pati na rin ang Via Crucis. Tingnan mo, nagtatag sila ng napakaraming bagay. Kaya naman itong kabanata 4 ng unang liham kay Timoteo. Tingnan kung gaano ito kahalaga. Kaya ipinagbabawal nila ang ilang mga pagkain. Kailangan mong pumunta sa supermarket at bumili ng mas masarap na karne. Dahil habang itinataas nila ang presyo ng isda, bumili ng mas mahusay na karne, sinasamantala ang katotohanan na ito ay mas mura. Ngunit malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang ilan ay tatalikod sa pananampalataya, nakikinig sa mga mapanlinlang na espiritu at mga doktrina ng mga demonyo para sa pagpapaimbabaw ng mga sinungaling na nasunog ang kanilang budhi ay nagbabawal sa pag-aasawa. Hoy, anong relihiyon ang nagbabawal sa mga tao na magpakasal? Oh? Sino ang nagbabawal sa mga pinuno na walang asawa? Ipagbabawal nila ang kasal at mag-uutos na umiwas sa karne tuwing Biyernes. Mga pagkaing nilikha ng Diyos upang ang mga mananampalataya at ang mga nakaalam ng katotohanan ay makakain nito ng may pasasalamat. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat itakwil kung ito ay tatanggapin ng may pasasalamat.
Kaya ulitin natin. Oo, nagtitipid kami sa linggong iyon. Pagkatapos ay kailangan mong isave ang iba pang mga bagay. Alam mo na ang mga evangelical ay nananatili rin ngayong linggo. Ang tanging bagay ay iba ang kanilang ginagawa, ngunit pareho pa rin ito. Sa madaling salita, ang ginagawa nila ay ipinagdiriwang nila ang 7 salita. Halimbawa, mayroon silang isang kapatid na nagsasabi ng unang salita, nauuhaw ako, mayroon ako. At yung isa, tatay, anak at nanay mo. Ano pa? Ama, patawarin mo ako dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Oh, ito ay tapos na. Bueno, nakumpleto nila ito, 2,000 taon na ang nakalilipas at ginagawa pa rin nila ito. Oh. Tapos inuulit ko ulit. Kung gagawin natin iyon, tayo ay bumabalik sa isang may sakit na Hudaismo. Bumalik tayo sa mga simulain ng mga unang salita ng Diyos. Tinalikuran natin ang bagong landas. Hindi kami pumapasok para sa bago at buhay na landas na binuksan niya para sa atin. Sinasabi namin, well, binuksan mo ito, ngunit gusto kong manatili dito. Gusto kong manatili sa iyo bago ang krus. Gusto kitang ipagpatuloy na may mga tinik. Gusto kong patuloy kang makitang duguan. Gusto kitang makita sa krus na nakabitin doon. Ganyan ko gusto na nakastuck ka dyan. Iniiwan natin ang landas ng pagiging perpekto. Ipinagpatuloy namin ang pag-inom ng gatas gaya ng nabanggit namin kanina. At ang umiinom ng gatas ay bata sa salita ng katuwiran. At mayroon tayong pundasyon ng mga patay na gawa, ng mga pag-iwas, ng mga ritual, ng mga panalangin, mga seremonya. Ang lahat ng iyon ay hindi nakakatulong. Kaya, pagtatapos namin, na ang Growing in Grace Ministry, hindi nakakatipid. Mga maling pananampalataya. Hindi kami nagbibinyag dahil ito ay babalik sa parehong bagay. At ang pagkuha ng banal na hapunan, iyon ang pinakamasama. Dahil iyon ay walang iba kundi ang Jewish Passover. Yung mga taong nagpupunta sa isang simbahan na may dalang maliit na piraso ng tinapay at kaunting alak, iyon ay Jewish Passover. Hindi mo kailangang gawin iyon. Hindi mo ba nakikita na ang nakikiisa sa Panginoon ay isang espiritu na kasama niya? At ang kanyang espiritu ay nasa iyo na. Hindi mo kailangang kumuha ng isang maliit na piraso ng tinapay upang bigyan ng simbolo kung ano ang nasa iyo na. Ngayon, kung wala siya, okay lang, kasi nung wala siya, nang ang Espiritu Santo ay hindi pa nahayag sa mga mananampalataya, ito ay kinuha upang ipahiwatig na siya ay darating. But then Christ, once He did, said, I won't take it anymore. Hindi ko na kukunin. Ang huli, hapunan. Ngunit patuloy nila itong ginagawa. Kaya napagpasyahan namin na hindi kami nagpapabautismo, ni hindi namin sinusunod ang mga simulain na yon. Hindi tayo nagkakalat ng abo sa ating sarili o anumang bagay na katulad nito. Hindi mo kailangan gawin ang alinman sa mga yon, kumpleto ka. Nasa iyo ang lahat, ang kailangan mo lang ay malaman ito. Gusto ko ng kaalaman, sabi ng Panginoon. Gusto ko ng kaalaman sa Diyos, higit pa sa mga sakripisyo,